Sa likod ng isang maliit na silid na puno ng monitor at ingay ng mga makina, naroon si Mark, nakasandal sa kanyang upuan, nakapikit, at may munting hilik habang ang isang kamay ay nakapatong pa sa mouse ng computer. "Uy, Mark! Gising!" Sigaw ni June, ang kanyang katim sa night shift. Napabalikwas si Mark. "Ha? May nakawan ba?" "Wala. Pero baka ikaw ang manakawan ng trabaho mo. Tulog ka na naman." Sabay tawa ni June habang tinuturo ang tumulong laway sa labi ni Mark. Ganito ang araw-araw ni Mark. Isa siyang CCTV operator sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Mahigit 2 taon na siya roon pero wala pa ring pagbabago sa kanya. Tamad pa rin. Mahina pa rin ang ulo. At ang pinakakapansin-pansin, maraming tigyawat sa mukha na parang kabute sa panahon ng tag-ulan. Ngunit kahit ganoon siya, may tinatago rin siyang damdamin, isang pagtingin kay Ann, ang maganda, matalino, at palaging mabangong empleyada sa HR department. Tuwing makikita niya si Ann sa kantin, para bang humihinto ang mundo. Hindi na niya alintana ang amoy ng adobo o ang pagkaburo ng tubig sa inumin, basta makita lang niya ang ngiti ni Ann, busog na siya. At dumating nga ang araw na lakas loob niyang nilapitan si Ann habang ito'y kumakain ng salad. Ann, pwede ba kitang ligawan?" Tumigil sa pagsubo si Ann. Napatingin sa kanya, mula ulo hanggang paa. "Ligawan?" tanong niya, sabay tawa ng bahagya. "Mark, seryoso ka?" Tumango si Mark, medyo nanginginig. "Oo, matagal na kitang gusto." Tumayo si Ann. Nilapit ang mukha kay Mark, at sa malamig na tinig, sinabi. "Mark, hindi ko alam kung biro to o prank. Pero kung seryoso ka man, sorry. Hindi ako interesado sa lalaking tamad, bobo, at sorry ha, pero mukhang kinagat ng langgam ang buong mukha." Tumawa ang mga kasamahan ni Ann. Si Mark ay nanlamig. Gusto niyang lumunin na lang siya ng lupa. Kinagabihan, habang nagbabantay sa CCTV room, malayo ang tingin ni Mark. Hindi na siya nakatulog. Hindi na siya ngumiti. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang siya totoong nasaktan. At doon niya naisip ang gumawa ng desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. "Lalayas ako sa Maynila. Maghahanap ako ng lugar kung saan ako pwedeng maging masaya." Hindi niya alam na ang lugar na iyon ay isang mahiwagang isla ng mga babae. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang nagpaalam si Mark sa kanyang trabaho. Wala siyang planong magpaalam sa mga office mate, lalo na kay Ann. Bitbit ang isang backpack, ilang damit, at ang buong pusong sugatan, sumakay siya sa isang bus papuntang malayong probinsya sa timog ng Luzon. "Bahala na," sabi niya sa sarili. "Kahit saan. Basta malayo sa Maynila, at sa kahihiyan." Sa bus, natulog siya ng mahimbing. Pagkarating sa terminal ng bayan, naglakad siya ng walang direksyon. Habang naglalakad sa tabing dagat, bigla siyang naakit sa kakaibang tanawin ng malawak na karagatan. Tahimik, payapa, tila ba inaanyayahan siyang sumakay sa isang bangkang nakadaong. Walang tanong-tanong, sumakay siya roon, gamit ang munting motor ng bangka, lumayag siya mag-isa. Pero biglang, lumakas ang hangin. RUMAGASA ang alon. Umulan. BUMALIGTAD ang bangka. Nagising na lang si Mark sa isang puting dalampasigan, basa, nanghihina, at may malalambot na mga kamay na humihila sa kanya. "Buhay siya," sabi ng isang boses ng babae. Pagdilat ng mata niya, napansin niyang mga babae ang nakapaligid sa kanya. Wala ni isa mang lalaki. Lahat sila ay may iba't ibang itsura, may matatangkad, may payat, may malusog, morena, mestiza, kulot, at diretso ang buhok, pero iisa ang kanilang reaksyon, namamangha kay Mark. "Eto na kaya siya?" tanong ng isa. Ang lalaking isinugo ng langit. Si Mark ay napakunot noo. "Ha? Anong langit?" Maya-maya pa'y may isang matandang babae na lumapit, tila isang matriarka. "Ikaw ba ang lalaking may 100 kapalaran?" "Naku po, baka. Nalulunod pa ako." Bangungot na to, usual ni Mark. Ngunit hindi ito panaginip. Nasa isang isla siya, isang islang puro babae lang ang naninirahan. Nang makaahon si Mark sa dalampasigan, pinakain siya ng mga babae at binigyan ng tuyong damit. Habang kumakain siya ng inihaw na isda at prutas, hindi niya maiwasang mapansin ang tingin sa kanya ng mga taga ron, tila ba isa siyang milagro. Lumapit muli ang matandang babae na kanina'y tumawag sa kanya. Siya si Lola Neida, ang pinuno ng Isla Binibini. "Anak," wika ni Lola Neida, "ang isla naming ito'y matagal nang walang lalaki. Mahigit 100 taon na mula nang may huling lalaki rito." Isang araw, isang matandang tagahula ang bumisita at nag-iwan ng propesya. Kinuha ni Lola Neida ang isang lumang papel mula sa sisidlan at binasa.
Darating ang lalaking wala sa pamantayan ng mundo, marumi ang balat, mahina ang isip, at tamad ang katawan, ngunit sa kanyang puso, may lihim na kapangyarihan. Siya ang magiging hari, at magkakaroon ng 100 asawa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, muling uusbong ang Isla Binibini. Biglang napatigil si Mark sa pagsubo ng saging. Teka lang po, ako po ba yon? Tanong niya, nanginginig. Hindi ba't maraming tigyawat ang mukha mo? Tanong ng isa sa mga babae. Opo. Mahina ka ba sa math? Tanong ng isa pa. Opo. Mas gusto mo bang matulog kaysa magtrabaho? Opo. Nagtinginan ang lahat at halos sabay-sabay nilang sinabi, siya na nga. Napaatras si Mark, teka lang. Bakit ako? May iba naman dyan na mas gwapo, matalino, at masipag. Mark, ani Lola Neida, ang tinitingnan namin ay hindi ang itsura mo, kundi ang tibok ng puso mo. Isa kang nilikhang itinakwil ng mundo, ngunit para sa amin, ikaw ang aming pag-asa. Hindi makapaniwala si Mark. Siya na tinawanan, hinusgahan, at binasted, ngayon ay itinataas sa trono. At kung ikaw ay papayag, dagdag ni Lola Neida, sa loob ng 1 taon, ikay makakasama ng 100 babae bilang kanilang asawa. Nalaglag ang saging mula sa bibig ni Mark. 100 asawa, 1 taon. Hari siya, hindi ako nananaginip, di ba? Bulong niya, hindi, mahal na hari, sagot ng isang dalaga na lumapit upang panasan ang kanyang noo. Kinabukasan, ginising si Mark ng tunog ng mga kampana. Sa paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng tanawin na tila nagmula sa isang pantasya, may mga babae sa magkabilang gilid ng daan, may hawak na bulaklak, at umaawit habang siya'y nilalapit sa isang mataas na entablado. Bakit parang may kasalan? Tanong ni Mark habang pinupunasan pa ang laway sa kanyang pisngi. Lumapit si Lola Neida, suot ang maharlikang damit ng mga ninuno ng Isla Binibini. Ayon sa tradisyon, paliwanag niya, ang hari ay magkakaroon ng tig-10 asawa kada buwan, sa loob ng 10 buwan. Ngayon, kikilalanin mo na ang iyong unang 10. Sunod-sunod na lumapit ang 10 dalagang pinili, lahat magaganda, maamo ang mukha, at halatang kinikilig habang tinatitigan si Mark. Ang una ay si Lyra, isang matapang na mangingisda na marunong magtali ng bangka kahit nakapikit. Mahal na hari, ako ang tagapagtanggol mo laban sa mga piteng. Sunod ay si Asha, tagapagluto ng pinakamasarap na tinulang isda sa isla. Pipilitin kong mapabango ka araw-araw kahit pawisin ka, mahal na hari. Ikatlo si Dayan, isang mananayaw. Ako ang magsasayaw tuwing malungkot ka. At sumunod pa ang 7, iba-iba ng talento, ng ugali, ng ganda. Pero iisa ang kanilang sinabi, tinanggap ka namin, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ikaw ang itinakdang mahalin. Hindi makapaniwala si Mark. Dati, halos wala man lang gustong tumabi sa kanya sa kantin. Ngayon, 10 babae ang nakangiti sa kanya, handang maging kabiyak. Pero sa gitna ng seremonya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang tanong. Bakit ako talaga? Anak, bulong ni Lola Neida sa likod ng kanyang. Tainga, sa mundo namin, ang tunay na lakas ay hindi galing sa kagandahan o talino, kundi sa pagtanggap sa sarili, at sa kakayahang magmahal ng totoo kahit ilang beses kang itinapon. Napatingin si Mark sa kanyang tigyawat sa salamin. Tumango siya. Ano, game ka na ba sa kasal? Tanong ni Asha, nakangiti. Huminga siya ng malalim. Game na. Matapos ang seremonya ng unang 10 asawa, dinala si Mark sa isang malawak na bahay na yari sa kahoy at kawayan, may hardin sa paligid at mga bulaklak na hindi niya kilala, pero lahat ay mababango. Sa gitna ng bahay ay may malaking kama na gawa sa lambat at bulak. Dito ka titira, mahal na hari, ani Lyra habang binubuksan ang pinto. Hindi ba kayo dito matutulog? Tanong ni Mark, nanginginig pa rin. Isa-isa lang bawat gabi. Ayon sa tradisyon, bawat asawa ay may araw na itinakda para sa kanya, sagot ni Dayan na may kindat. Wow! Ang dating tamad at mahiyain, ngayon parang nanalo sa loto ng pag-ibig. Pero hindi naging madali ang lahat. Kinabukasan, ginising siya ni Lyra ng alas 5 ng umaga. Halikan at mangisda tayo. Ha! Tulog pa yung mga mata ko eh. Ngayon ka pa tatamad-tamad, mahal na hari. Tanong ni Asha habang bitbit ang basket ng pagkain. Ang tunay na hari, natutong tumayo para sa kanyang mga asawa. Sunod-sunod ang hamon kay Mark. Pinagbuhat siya ng tubig. Pinaglinis ng bakuran. Pinaturok ng isda. Pinag-aral ng basic math ni Dayan. At bawat araw, natututo siyang magbanat ng buto, kahit mabagal at madalas ay sablay. Pero may isang bagay na hindi mabura sa isip niya, tinanggap siya ng buong puso. Sa gabi, habang nakahiga kasama si Lyra sa ilalim ng buwan. Lyra, totoo ba talaga to? Hindi ba kayo nagsasawa sa akin?
Marami pa akong tigyawat eh. Tumawa si Lyra. Alam mo, Mark, noong bata pa ako, nangangarap akong makita ang prinsipe sa kwento. Ngayon, natutunan kong hindi pala sa hitsura nasusukat ang pagiging hari. Ikaw ang natutong magpakumbaba, mag-adjust, at unti-unting nagbabago para sa amin. Napangiti si Mark. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil unang beses sa buhay niya, may naniwala sa kanya. At habang pinagmamasdan niya ang mga bituin sa langit, bulong niya sa sarili, siguro, hindi nga ako pangit. Siguro, tao lang ako na hindi lang nakita ang halaga noon. Makalipas ang isang buwan, tila naging panaginip ang buhay ni Mark, masaya, puno ng pagmamahal, at araw-araw ay may natututunan siya. Lalong gamaan ang loob ng mga tao sa kanya. Unti-unti na ring nawawala ang ilan niyang tigyawat dahil na rin sa mga halamang gamot ni Lyra at masustansyang pagkain ni Asha. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang umaga ay dumating ang hindi inaasahan. Mahal na hari, tulungan mo kami, sigaw ng isang babaeng bantay mula sa tore. Dali-daling lumabas si Mark, nakasuot pa ng kumot, habang papalapit si Lola Neida. Ano pong nangyayari? May dumaong na bangkang bakal sa kabilang dulo ng isla. May mga lalaking armado. Galing sa labas, sagot ng bantay. Halos mamatay sa kaba si Mark. Lalaki, sandata, bangka. Hindi pa siya sanay sa ganitong tensyon. Dati ang kinatatakutan lang niya ay malate sa shift at baka hindi siya papirmahin sa DTR. Anong gagawin natin? Tanong niya, nanginginig. Tiningnan siya ni Lola Neida. Mahal na hari, ikaw ang aming lakas. Ang mga babae sa isla ay sanay lumaban, ngunit ang inspirasyon ay nagmumula sa iyo. Pero, napalunok si Mark. Wala akong alam sa gyera. Mahina nga ako sa strategy games eh. Ngunit sa likod niya, lumapit ang 10 asawa niya, lahat may hawak na iba't ibang sandata, pana, sibat, kahoy, kutsilyo. Hindi ka nag-iisa, ani Dayan. Nandito kami, sabay-sabay silang nagsabi. Huminga si Mark ng malalim. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtago. Tumayo siya. Kung may gustong manakit sa mga asawa ko, kailangan muna nilang dumaan sa akin, aniya, kahit nanginginig ang tuhod. At sabay-sabay silang nagtungo sa pampang upang harapin ang mga bagong dating. Sa di kalayuan, nakita nila ang 6 na lalaking bumaba sa bangka, mga may uniforme, may hawak na mga mapa at armas. Ngunit sa halip na kaguluhan, isa sa kanila ang sumigaw. Nandito kami para sakupin ang islang ito. Tumitig si Mark. Hindi yan pwede, sagot niya, nilakasan ang loob. May hari na rito. Sa harap ng malalaking lalaking armado, nakatayo si Mark, nakayapak, may tigyawat pa rin, nanginginig ang tuhod, pero matatag ang paninindigan. May hari na rito, ulit niya, kahit ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumawa ang pinuno ng mga dayo. Ikaw, hari, mukha kang ang mas pipiliing bantay ng banyo kaysa tagapagtanggol ng isla. Sumigaw si Lyra, huwag niyong maliitin ang aming hari. Tumindig din si Dayan, Asha, at ang iba pang asawa ni Mark. Ang mga babae ng isla ay pumaligid sa likod niya, dala-dala ang tapang ng mga inang handang ipaglaban ang tahanan. Kung ayaw niyong makinig sa salita, sabi ni Mark, baka gusto niyo ng tinak sa katawan. Napasinghap ang lahat. Hindi makapaniwalang nakapagsalita si Mark ng ganun, hindi na ito ang dating tamad at tahimik na CCTV operator. Wala kayong laban sa amin. Sigaw ng isa sa mga kalaban, sabay buhat ng baril. Ngunit bago pa ito makalapit, may sumabog na pulbos mula sa mga tuyong dahon na itinapon ng isang matandang babaylan. Napangiwi ang mga dayo, biglang nalito, at napaupo sa buhangin. Ito ang sining ng aming ninuno. Kapag ginamit, hindi kayo makakagalaw ng 1 oras, paliwanag ni Lola Neida. Tinakat palalo ni Mark ang mga dayo. At kapag hindi kayo umalis ngayon, ipapakain namin kayo sa mga buwaya namin sa likod ng isla. Umiiyak na nagmakaawa ang mga dayo. Patawad, hindi na kami babalik. Sa loob ng 1 oras, pinaalis sila ng mga taga-isla, walang nasaktan, ngunit nag-iwan ng isang matibay na aral, huwag maliitin ang lugar na punong-puno ng puso. Nang gabi ring yun, ginanap ang sayawan sa gitna ng plaza. Si Mark, nakaupo sa trono, ngayon ay mas may kumpiyansa na. Nagawa mo yun, bulong ni Asha. Hindi ko magagawa kung wala kayo, sagot niya. At sa ilalim ng buwan, habang nagsasayawan ang buong isla, unti-unting nawala ang huling tigyawat ni Mark. Makalipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na pagtatuboy sa mga mananakop, muling bumalik ang katahimikan sa isla. Ngunit hindi lang katahimikan ang bumalik, pati respeto, pagmamahal, at bagong pagkatao ni Mark.
Sa unang pagkakataon, nagsagawa ng pambansang halalan ng isla, at kahit walang kalaban, buong-buong ibinoto si Mark ng lahat ng babae bilang hari ng isla ng Kalinaw. Hindi na ikaw ang dating Mark, sabi ni Dayan habang inaayos ang balabal niya. Ngayon, isa ka ng haligi ng tahanan. At hindi lang ng isa, kundi ng 100 tahanan. Ngunit sa kabila ng bagong karangalan, nanatiling mapagpakumbaba si Mark. Aaminin ko, tapat niyang sinabi sa harap ng mga taga-isla, noong una, hindi ko alam kung paano maging mabuti. Tinuruan niyo ako, pinagtulungan niyo akong buuin. Kung wala kayo, wala akong saysay. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang dating tinutokso sa syudad na tamad, pangit, at walang silbi, ngayon ay ginagalang ng isang buong pamayanan ng kababaihan. At sa araw ng kanyang ikalawang anibersaryo bilang hari, inihain sa kanya ang isang espesyal na regalo, isang babaeng sanggol na isinilang ni Asha. Siya ang bunga ng bagong simula, sabi ni Asha. Pangalanan mo siya, Mark, dagdag ni Lyra. Tinitigan ni Mark ang maliit na sanggol, at sa unang beses sa buhay niya, naramdaman niyang may dahilan kung bakit siya narito sa mundo. Pangalanan natin siya ng Maalina. Dahil ang pagmamahal na binigay niyo sa akin ay naging dahilan para ako'y magbago. Hindi na bumalik si Mark sa lungsod. Hindi na rin siya muling tinawag na walang kwenta. Sa isla, tinuturing siyang pinakamamahal na hari, hindi dahil sa kagwapuhan, talino, o yaman, kundi dahil sa puso niyang handang magmahal at magbago. At sa gabing iyon, habang pinapatulog si Maalina, bumulong siya sa hangin. Salamat sa isla ng mga babae, natagpuan ko kung sino talaga ako.